Si Ate Tess FLM Canada. Hello to all and to myself, lol. Hehehe. Shout out sa'yo, Ate Tekla. Sabi niya, question lang po, respectfully, bakit hindi nyo po maipaligal ang FFCI? Hindi po ako nagtayo niya. Oh. Ako po ay nakakulong before, noong 2020. At wala akong alam sa outside world. Hindi ko alam ang outside world dahil nasa kulungan ako. Nakakapanood lang ako na marami pala akong supporter nung nakulong ako sa pamamagitan ng USB. O, dinadala ho sa akin nila doon yung USB. At nga daw, nagtayo daw ang grupo, ang mga OFW, buong mundo ha, nagtayo daw sila, FLM supporter worldwide. Yun yun. So, FLM supporter worldwide. Sila nga yung nagtulak ng kandidatura ko noong 2022. At hindi naman po ako nabigo sapagkat sa kabila ho ng ako'y nasa kulungan, kumuha ho ako ng 5 milyong boto. Ako. So, sabi ko dun sa kay Dong, bakit hindi mo na lang ipa-Security and Exchange Commission yan para legal? Sabi niya. Ano bang pangalan? Sabi nila, FLM Family Supporter International. So, FFSI muna. And then, humingi ng ibang pamimilian, yung SEC. FLM Family Club International. Yon. Tapos yung isa, Filipino Family Club International. Ang alam ko is na-register naman yan ni Dong. Pero yung isa, may ibang nagtayo na support. Kasi iba ho yung pangalan natin noong 2020, sobra. So maraming gustong sumakay, maraming gusto. May kanya-kanyang tayuan sila. Meron din isa nagtayo, FFCI din ang meaning. Taga Mindanao. Yun yung Francis Leo Marcos Family Club International. Tinayo nila yon doon sa may Mindanao. May nagtayo rin, FFCI rin. Oo. So, some of them are parang nirevoke yata ng ano, kasi parang nagkagulo-gulo at something na ginagamit na yung pangalan ko para makakuha ng supporter abroad at sila yun ang bubudol. Isa na yung pangalan TB Bosley. Na Rapid Tulfo yun yung TB Bosley na Rapid Tulfo yun. Kung makikita nyo sa Rapid Tulfo, yun, ginamit niya yung FFCI. Kaya na Rapid Tulfo yun Rapid Tulfo in action. Teka nga, hanapin natin. Ayan, alam mo, papakita natin. Hanapin nga natin. Nanangulimbat na mga OFW. Ginamit yung pangalan ko. So, na Rapid Tulfo in action yun. Oo. Levy. Levy ano pangalan niya? Levy? Ano pangalan niya? Ano apelyido? Levy ano? Ano apelyido? Na TB Bosley yun Na Rapid Tulfo yun, TB Bosley. Levi ano? Levi Ignatius o Levi Insyong? Basta alam ko na Rapid Tulfo yun. Naloko, ano po yung motive? Sa ano po to sir, nakilala lang namin sa Sukmid. Sa social media, okay. Opo. Ano po yung kanyang estilo ng panluloko? Ano po siya, vlogger po siya sir Kasi noon po, nung panahon ni Francis Ako. At nung hindi pa ako nakukulong, wala rin naman akong kilalang OFW noon. 'Di ba? Nung pandemic, nag-iisa ho ako. Lahat ng pinamigay ko, ipong ko yun. Ipong ko sa lahat ng bagay kung paano ako kumita. Nanalo ko sa kung saan, nanalo ko sa poker. Lahat. Marami kong ipon nun. Nakapagbenta ako ng bahay, ng property, kung ano-ano, ng lupa.
Ibinigay ko nung pandemic at wala akong kilalang OFW noon. Ngayon, mayroon mga gumamit ng pangalan ko. Nagparapi tulpo. Oh, ang dami niya. Ito yung mga OFW na na-scam. Na ginamit yung pangalan ko nasa ano nga ako, nasa kulungan eh. Ano naman ang nilalaman ko diyan? 'Di ba? So marami palang OFW nung nakulong ako ang nagbuo, nag-support sa akin. So ito ho yung isang katibayan na narapi tulpo at na maraming OFW ang nagpatulpo dahil ginamit ho yung pangalan ko. So ito ho yun, pakita natin. Medyo malungkot po itong Opo, reklamo. malungkot po talaga, sir. Hindi lang kayo, kundi marami. Ang dami po. Mga naloko nitong Levi Wait, aka TV Boss Lek. Yung nag-260, ano niya? Yun yung ibinibintang sa akin. Kita mo, ang dami nilang nagparapi tulpo. As in, marami talaga. Nag-uwian yung mga OFW. Ayun, isa lang po yun. Ang dami yung gumamit ng pangalan ko. Sobrang dami. Paano ko naman malalaman yun? Nasa loob ako ng kulungan. Halos 2024 na lang, 3 araw na lang, 2024 na nung nakalaya ako. Kulang-kulang 4 na taon. 2020, May 2020, December 19, 2023. So, magto 2024 na, doon pa lang ako nakalaya. 'Di ba? Ano naman ang kinalaman ko diyan? Bakit hindi naman ako tinawagan ni Senator Rapi Tulfo? Nagpatulpo nga yung napakaraming OFW. Nakita nyo milyon. 'Di ba? Kung may 100 yun, di 100 million yun. Di ba? Yung isa, 290,000. Kung 100 lang sila na 290,000, di 30 million yun. Kaso may million daw. Baka yun yung ibinibintang nila sa akin. Ayan nakita ko sa Rapi Tulfo. Ayan, pinatulpo. So, ano ang kinalaman ko dun? May kinalaman ba ako ron? Ayun. Di ba? So, ayan nagbibigay linaw. Ayan, recorded ho yan. Na ginamit yung aking pangalan para manloko ng OFW. At the end of the day, sa akin pa ibinintang. Ang galing, no? Di ba? Ang galing? So, ayan. Ayan, pustahan tayo. Hindi ito ipopost ni Food Poison. Hindi ipopost ni Food Poison to. Siyempre, yung kasiraan ko lang ipopost nila. Pero itong mga videos na to, na mismong kay Sir Rapi, kay Senator Rapi Tulfo, nandun yung mga OFW na nag-complain na milyon-milyon ang nabudol ng vlogger na ginamit ang pangalan ko. Diba? Anong kinalaman ko doon? Diba? So wala tayong kinalaman doon. Ang linaw. Ulitin natin.